Say hi to my vlog. Hi. Dari hi. Good day sa inyong lahat. Another day, another video na naman. So siguro ay mapapansin nyo sa mga oras na ito ay medyo nasa ibang lugar tayo. Nasa harap po tayo ng Taal Volcano. Ayan o. Sa ngayon mga kabosing ay napakatahimik ng Taal Volcano na dito na dati na lagi siyang umuusok. So ngayon po ay araw na linggo, almost 1:15 na ng hapon. Magandang hapon sa inyo lahat mga kabosing. Yun tayo sa biyahe at ngayon lang tayo intro. So hindi na ako nag-intro doon sa mga pag-alis sa bahay dahil alam ko naman na lagi nang niyo ako nakikita pagka nag-intro ay doon. So para maiba naman, araw ng linggo marami ngayong mga riders o mga mamasyal. Ayan, medyo may kulabo pa rin talaga panahon, pero mainit yan mga kabosing. So yan, umuwi tayo ng Batangas dahil may special na mission tayo mga kabosing. At gusto ko rin ipakita sa inyo yung hitsura ng aming lugar pagka summer. So tomorrow is Holy Week na, Lunes Santo na, at siguro isang araw babalik ulit kami dito ng aking pamilya. Emergency lang ito mga kabosing, kaya nag video tayo. Ayan, daming mga riders mga kabosing. So lakad na tayo at medyo hapon na. Ayan. May yung lakad natin tanghali na, kaya siguro umalis ako sa bahay ng mga 12, kaya inabutan tayo ng ang biyahe sa amin mula Dasma ay basta laro yan sa 1.5 hour mga kabosing. So yan, uwi tayo saglit mga kabosing at try kong mag video kahit pa paano. Kahit mainit at ito naman yung ginagamit natin, hindi natin gamit si Bumblebee. Medyo mainit kasi wala siyang aircon, kaya ito yung ginamit natin mga kabosing. So as usual mga kabosing, sana samahan nyo ako sa video kong ito. At mag-isa lang tayo mga kabosing, wala tayong kasama, wala tayong cameraman, kaya medyo malikot ang ating camera, medyo hirap ang pag-focus ng camera. So once again, sana sa mga oras ito ay iba yung ingat lagi. Laging sinasabi ko na dahil sa sobrang init, halos nagpo 43 na yung index ng so ingat tayo mga kabosing. Kung nasa exposed tayo sa init, siguro sikapin natin mapapunta sa lilim kahit pa paano, kung laging maghapon na nakababad. At yun nga, inom lagi tayo ng tubig na malamig para at least hindi tayo mag-dehydrate. So malapit-lapit na tayo mga kabosing. So hindi talaga tayo nag-intro, hindi tayo nag-vlog kanina, at dito na lang tayo nag-umpisa dahil yung ating mga battery ay puro low, kaya nag-charge ako dito sa sasakyan. Sana samahan nyo ako hanggang huli at kahit napakasimple lang ng vlog na ito. So ang pagkakaiba lang nito mga kabosing, siyempre wala tayo sa lugar ng Cavite, hindi tayo
yung nakikita nyo sa surroundings ay iba-iba. Ayan. Bumili pala tayo ng baka. Ayan, no? Pasalubong natin doon sa mga kapatid ko. Bali ang kapatid ko doon mga kabosing, dalawa na lang, dalawang pamilya na lang. So ayan, laging binabalo ko mga kabosing na magkaroon ako ng isang maliit na bahay doon para once na umuwi ako ay meron akong sariling bahay na natutuluyan. Pero pwede naman na kami makatuloy doon sa sa bahay ng mga magulang ko dati at wala pa namang nakatira, kaya lang yun ay napabigay na sa kapatid ko isa. Kaya siyempre meron na rin hindi parang may kailangan parang may pinangingilagan ka rin na yun ay kanya. Kaya medyo nagbabalak tayong gumawa ng isang maliit na bahay doon para lang pahingahan. Kasi pakiramdam ko mga kabosing, someday parang napapagusto rin ako umuwi ng Batangas. Kaya gusto ko talaga na may matutuluyan ako. So yan mga bossing, dito na tayo sa sa may lugar namin dito sa Panto Cebu. Ayan. So yung katulad na sabi ko sa inyo mga kabossing, hindi naman talaga tayo bagamat lagi itong dinadayo ng mga ng mga masyal, hindi naman tayo masyadong mamamangha dahil dito tayo talaga galing o dito tayo lumaki. Bagamat karoon na siya ng mga instructor, yung mga tingnan yung mga palaro o pasyalan, ay matagal na ito sa aming paningin mga kabosing. Ayan o. So pakita ko sa inyo mga kabosing. So ayan. Ito mga kabosing, itong lugar na ito ay Barangay Road. Itong tinamaan ng Pantasing yan. Kaya yung aming daan ay napalipat. So itabi natin ng konti dito para makita ninyo yung lugar kung saan talaga ito yung pinaka overlooking So ayan, itabi natin ng konti para at least may pasyal ko kayo dito. Ayan. So ngayon ay napakatahimik ng lugar, walang hangin, summer. Tabi natin ng konti. Ayan. So ayan ang Taal Volcano. So ayan yung Taal Volcano. As of now mga kabosing, medyo tahimik talaga yung Taal Volcano. Hindi katulad nung nakakaraan na lagi siyang umuusok. Bagamat may mga oras na talagang lumilindol pa rin siya. Parang may mga aftershock pa rin talaga. Siguro apekto yun ng pagkakaputok ng bulkan. So nung araw mga kabosing ay itong lugar na ito ay nilalakad lang namin mula dun hanggang doon sa kababaan yun sa aming pinakabahay, pinakabukid. So ito ay tubuhan dati, itong lugar na to. Bagamat na develop, nagkaroon ng kung tawagin nila ay condotel. Ayan. So naging eto matarik ang ahong ito dito. Lagi na lulubak o nababalaho yung mga sasakyan pagka
umaahon kami ng ano, ng Kabayanan. So ngayon ay sementado ng lahat, katulad niyan, may tayong mga kondote. So malaki talagang pagbabago mga kabossing. So kung babalik din ako dito, sa totoo lang, parang hindi naman ako mapapaguhan dahil para na rin ano eh, para na rin Cavite mga kabossing. Ayan, para na rin siyang Cavite. Dito abot din ng mga Lazada, Shopee, at kung may order ka ay dinideliver naman dito sa lugar na to. Sa pagkakaalam ko mga kabossing ay tahimik naman dito. So, kaya lang talaga siyempre nasanay tayo, doon tayo kumikita sa Cavite, kaya mas pinili natin manatili sa Cavite. Ito yung ano, dito nag-uumpisa yung aming parang nakabukod na barangay, kung tawagin nila ay Zone 6 ng Barangay Mayasang sa amin. Ayan, Zone 6. So pagpasok dito ay ilang bahay na lang mga kabossing ay bahay na namin. Bali, 1, 2, 3, 4. So pagdating dito sa pa-4, 5, pa-6 ay bahay na ng kapatid ko at bahay na ng ano, teka, dito tayo mga kabossing, may nagiinuman at tanghaling tapat. Ito na yung bahay ng kapatid ko. Ayan, tapos yung sunod bahay na namin. Baba muna tayo mga kabossing. Ayan mga kabossing, ito na tayo sa bahay. Ang init at tayo napadaan doon sa kabila sa kapatid ko. At ayan, dito tayo sa bahay na. Maraming kainit. Bumili ako ng baka. Ayan, baka talaga. Ako hindi makakainom doon sa init na yun. Putang inang yan. Para ako nagpapakamatay ko. Sobrang init. Ayan, dito na tayo at kala ko pagdating dito ay hindi man masyado grabe. Alin ba pinapinturahan nyo? Yung isa. Ba't kulay pink? Pink ba yun? Brown. Parang pink. Brown. Dapat ano lang, anong tawag doon? Yung parang ganyan. Alin? Yung ganyan. Ang bagay doon sa brown na yun. Yung mga kabossing, bagong pintura. Pati loob. Gaganda ng bahay nila, bagong pintura. So ayan, nung huling punta ko dito hindi pa ito napipinturahan. Init! Kainit mga kabossing. Kahit dito sa Batangas yung init. Ano nga, grabe yung binatak dito, kuminis eh. Kasi magaspang to eh dati. Ang ganda. Wala lang sesame. Ayan, kulay blue. Maganda sana ito mga kabossing kung magkakaroon ng kesame. Maganda sana ito kung nasa tabi ng highway, kasi nasa loob ng barangay. Tayo naman tayo mga kabossing. So yan mga kabossing, ang init. Doon tayo sa bahay ng bayo ko. Ang ganda ng ilaw. Bang bilihan yun ha? Maraming masigang inabot siya. Yung ang tawag doon, yung pinapahid sa loob. Ano bang yung pampakinis? Yung tinitimpla? Parang hindi ko tanda kung ganito yung sa kami ng bumapado sa babae. Hindi, mas mata.
Yung tayo bababa. Parang nakalampas ng mahal na araw yun. Bago kami nag-upload dito. Ayan. Grabe yan mga kaboss. Umalis ako doon sa bahay 12. Dating tayo dito ano 1:30 lang. Sakto. Mamaya mga kabossing bibisitahin ko yung tabi kung ipapagawan ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Bakit mga bossing nga good morning sa inyong lahat. Balik karugtong lang ito ng vlog ko kahapon. At medyo naputol yung ano yung video ko dun sa Batangas. Dahil may mga pinausap tayong tao na hindi napapwede yung video. So kakanitisip lang. Talaga na lang, dito nakakahilamos. So ngayong araw na ito ay dugtungan natin yung ating vlog. So labas tayo mga kabosing. Tulog pa yung pagulong ako muna. So ngayong araw na ito mga kabosing ay may plano aking anak na mag-swimming mga kabosing. Pero hindi na kami lalabas ng bahay. So ang ginawa niya, imbis na lumabas at umarkila sa swimming pool, ay umarkila na lang sa online ng yung inasin ko na swimming pool sa mga bata. So tingnan natin ha, oras na ito ay nag-simple na sila. Ayan. Ayan. Bali magkano ang renta dyan? 700 lang mga kabosing to. Ayusin niyo yung latag, baka masira ito. Huwag pa ganyan-ganyan. 700 plus shipping fee. At ito nag-aabang na. Ang inaalala ko lang ay baka matapos na maghapon ay hindi pa na-assemble. Ang problema pa niya pag naglagay ng tubig ay baka ilang oras na hindi pa napupuno yan dahil medyo may kahinaan ng tubig dito. Ayan. So maganda rin palang negosyo mga kabosing to. Ibig sabihin, pag nagrenta ka, ikaw bahalang mag-assemble. Tapos yung may-ari wala naman pakialam, basta i-deliver lang dito sa ano ba yung nag-deliver dito? Lalamove. Ikaw pa ang bahala sa sleeping fee. At ayusin nyo itong latag, baka masira, magbayad pa tayo sa baba. Dikit-dikit nyo. Ayan. Wait lang anak. So kinakailangan nyo ma-assemble dahil gahol na sa oras. At baka bukas mamaya mag-text na yung may-ari at kukunin na. Mga hinayupak sila, ang hirap pala mag-assemble nito. Pero pagka marunong ka talaga, palagi ko mas madali lang. Parang bago pa to, no? Bago na 700 lang mga kabosing to plus shipping fee. So siguro umaabot ito ng 1,000. Pati shipping fee magkano inabot? 174 plus balik-balikan 1. Mga 1,000 plus siguro konti. 1,1. At saka depende pala sa layo. Dito lang kami sa Dasma. Ang may-ari nito mga kabosing ay sa Silang. Silang Cavite. So ayan, nandito yung aking isang apo na wala pa sa kawalan. Medyo tanghali na kami gumising. Next, tama palengke. Ito lang. Yes, mga kabuli, ngayon po ay umpisa ng mahal na araw. Lunes Santo na ngayon. Isa naman, sunod. Yan. Ibig sabihin, malaki din pala itong mga kabuli. Hindi ako nang sinilas ko. Yan. Hindi pala kayo basta makakaalis dito. Makabuhatin ka natin. Hindi kaya malunod yun sa teray. Meron floater. Hindi naman siguro eh, hindi masyado lubog eh. Ito naman. Si Ari ang ilugo. 24 hours to mga kabosing ang ano nito. Siguro ang kuha nito ay bukas pa.
So ngayon ang deliver to, bukas pa kukunin yan. Siguro naman Isa pang na-enjoy na yung mga bata. Dapat inayos niyo yung latag sa ilalim, hindi kayang kawang-kawang. Ito ba tama? Ayan. Habang ina-assemble natin mga kabossing, medyo may kaguluhan lang dito dahil yun nga, basta nalaan nila dineliver dito. Ito nang ba, akala ko ito pagka deliver may kasama mag-assemble, wala pala. So meron naman silang pinapadalang video kung paano i-assemble. Next. Ha? Picture lang. Ah, hindi video, picture lang? Yung video sa tubig. Kung paano ilalagay yung tubig. Ah. Kaya yan, medyo abang na yung mga swimmer. Kasi At ito pa yung isa na mukhang wala pa sa katinuan. ito ba yung pala nito? Bakit Medyo may kaguluhan mga kabosing. So ayan, dugtungan natin ang ating video at yan ay napagkasunduan nila. Nung isang araw pa yata yan. Ano yon? Yung may ano? Yung may slide, kung bata mo. Ayan. Kasi ang pangit, 200 to. Bakit mo mag-i-enjoy yung slide? Ayan mga kabosing, yan pala may mga slide pa. Pero kung lalagyan mo ng dalawang slide, parang masikip na. Guys, Kaya okay na yan, ganyan wala. Sa ilalim niya yata, nakabagsing yata yun sa ilalim. Kaya naman dukutin niya pag wala pang laman. siguro dapat din mo na ay, oo nga. Bibili nga. Yan. Dapat yung katulad ng ginawa din mo sa isa. Bala ko, dapat mga kabosin mayroon silang pinatadalang goma. Para at least pag nagkaroon ng tubig, hindi masira yung trap pa, yung swimming pool. Lalo na kung lupa ang pagtatayuan nito, kinakailangan talaga ng goma. Ito sa amin ito sa Mintado. Yan, di ba? Dahil bago didikit. So, Ay na! At hindi, ano ang tingin ko mga kabosin, magkano lang yan? 4,000 plus lang sa sa Shopee. Kasi nakita ko sa vlog ni Kapanali, bumili siya ng ganyan. So ang nagsuswimming sila lang, parang mga bata. Ayan. Diba? Mukhang bago nga to, hindi pa ito napapag-swimmingan, no? hindi pa natin to. Hindi pa nagagamit. So dito naman, hindi mo masyadong mainitan yung mga bata dahil may bubong. Hindi mo siya nakababad sa araw. Ay, patay. So yan, hintayin natin mga kabosing na mga babuo yan. Para mamaya magsuswimming yung mga bata.
medyo malapit na mga sunroso. Sunod. Inaayos lang natin na Ah, sa pin para hindi masira. dalawa lang yan. Ayun, salamat na dalawa lang. Ayun ang tubig. Yay! Ayun na tayo, guys. Hindi, meron pa eh. Ito pa oh. Meron pa pala. Baka isa dito. Dito, tsaka doon, sa kabila. Dito, May doon. plate. Guys, kabila na yun. Nasaan? So yan mga kabossing, nilalagay natin yung tubig. Yung mga bata ay gusto na mag-swimming, kaso ang tubig ay kukunti pa. Siguro mga 1 oras hanggang tuhod na yan. Oo. Kasi malakas naman ang tubig dito mga kaboss. Problema ngayon kasi, alam mo nga araw ngayon? Lunes? Dito kasi sa amin mga kaboss, yung pag-araw ng Lunes, ng Linggo, mahina tubig. Hintayin natin mga kabosing na mabuno. Eto, kung mag-swimming ka dito at matanda ka, siguro pwedeng 2 lang eh. Hindi na pwede ang 3, baka magka-kumpugan kayo dito. Pang mga bata lang talaga. Pero kung wala ka ng budget at ikaw ay lalayo pa para mag-swimming, ang pagkakaiba lang doon, siyempre may iba yung ambience niya kasi may mga tanawin. Dito sa bahay lang. Ngayon ay mapakarami na naiimbento ng mga taong negosyo. Isipin mo, bumili sila ng, lagay natin yung mga kabosing na 4,500 ito. Pero parerentahan mo naman siya ng 1,000, diba? O 700 pala to. Eh kung makapagparenta ka sa loob ng 1 linggo ng mga 3 times, o di ba meron ka rin 2,100. Siguro sa loob ng 6 na beses mong pagpaparenta, kuha mo na yung naibili mo itong portable na swimming pool na ito mga bossing. Maganda rin talaga. So, rapatakin mo kaya ito. Yan. Dapat ito. Hintayin natin mga kabossing pagdami ng tubig. Alright mga kabossing, ayan o. Medyo mataas-taas na yung tubig. Ilang oras na ba ito? Tubig na to? 3 oras na. 3 oras na pero hanggang sa ngayon ay nasa kalahati. Wala pa sa kalahati oh. Kaya hintayin natin at meron din ng mga mga pagkain, diba? Para din naman sila nag-outing. Medyo siguro mga 2 hours pa. Baka mataas-taas na yun. So maging practical lang tayo mga kabos. Huwag kayo magtapon sa labas. Be, kung medyo wala tayong budget, so mag-rent na lang tayo ng ganitong portable na swimming pool sa mga bata. May enjoy naman sila din eh. Kaya lang ang tubig ko. Ay, lalagyan pa ito yung chlorine eh. Oh, may chlorine yung dala-dala. Meron. Meron mamaya na. Tuwa-tuwa yung mga bata, parang hindi kaya na ng bayaran ng 1,000 ang tuwa nila oh. Huwag kayo magtapon. Baka Huwag magtapon. Ito tayo siguro ng mga bata. Mga apo ko na yan. Tuwan-tuwa sila eh.
kabosing, medyo kagulo tayo dito. Medyo matagal-tagal talaga lang magkaroon ng tubig eh. Kaya dapat pag nagkatubig ito mga 2 days para masulit, kasi ang bill nito sa tubig ay mabigat din. Siguro magkakaroon ito ng magkano kaya ang bill niya? Pero hindi abuti ng 300 yung tubig niya. Tubig laya. Okay, say hi to my vlog. Hi. Dali, hi. Mamaya mga kabosing, ako naman nabibigo. Mamayang gabi, solo ko yan. Yung mga bata oh. So yan mga kabosing, pag talagang medyo wala kayong budget, pwede naman kayo mag-rent na ganyan, sa bahay na lang kayo. Basta may mga part dapat na mapapaglagyan. Hindi hindi mabato, dapat sementado. Then meron namang sasapi diyan ganito oh, para hindi mabuta. So ito ay alas 9 na. Ang oras natin ilagay tubig to? Talagang mamaya pa siguro mga alas 2. Like this race. Ano? You go with the brown. Yeah, let's do that. Okay, with that. Okay, again. So let's go back. No like that, no like that. Okay, that. 3, then. May mga pagkain naman sila, yan oh. Kahit konti lang kasi Bawal na pumasok ng lumang bahay ha. May penalty. So ayan mga bossing, kahapon na pagkasunduan namin na matula kami. So siguro ito hanggang bukas na itong portable na swimming pool na to. At alam ko may enjoy yung mga apo ko dito. Ayan, meron naman kami hinandang pagkain na yun, para pag napagod at gutom, at may ihawan na rin kami dyan eh. So ayan. So mga kabosing, siguro dito muna natin puputulin ng ating video. At mahaba ito, kaya abangan na lang yung susunod. So video kahapon pa ito nag-umpisa yung video ko ito nung punta ko ng Batangas. Ayan, samahan nyo ako. Salamat sa sumama hanggang huli. Pero hindi ito huli mga kabosing. Mamaya bukas may continuation to. Diba kayo mga kabosing?